Buenos dias, damas y caballeros. Welcome to my pre-recorded vlog this morning, which I recorded last night. So yesterday po, we vlog about the speeches at yung press conference ni Sara Duterte sa Australia, kung saan she was, as we already predicted, she was really in Australia to secure the support of Australia sa interim release ng tatay niya. At she was there on two purposes. One, to help to ask support from Filipino-Australians to pressure the government into allowing Duterte to be detained in Australia kung sakali makukuha nila yung interim release nila sa International Criminal Court. And another is for Sara Duterte to speak to the Ministry of Foreign Affairs officials na hindi naman nangyari because either they ignored her completely or they do not just want to talk about her, to talk to her, knowing yung notoriety at yung crime for which her father has been accused of doing. The crime against humanity for which Duterte stands accused at the International Criminal Court. At being a member of the ICC, syempre ayaw rin ng Australia for people all over the world to view Australia in a negative light dahil nagbigay sila ng sanctuary while the case is ongoing to someone who allegedly killed 30,000 of his fellow Filipinos sa corrupt and stupid and bloody anti-war campaign for which pinatay lang nila yung mga mahirap, samantala yung mga mayayaman na mga drug lords, especially yung mga kaalyado niya, sila Michael Yang, sila Peter Uy at saka sila Alam Lim, have gone scot-free. Wala naman na kulong sa mga ito, kasama na yung ibang mga high profile, mga alleged drug lords, kasama na si Arnie Teves. So yan po. And syempre this being an interconnected world, nababasa lahat yan o napapanood lahat yan all the way dyan sa Australia. So maganda naman po, I'm happy to tell you na habang Sara is trying to use the Filipino Australians to pressure the government or to fool the Australian government into thinking na biktima si Duterte, samantala siya talaga ang nambibiktima ng 30,000 katao. Meron naman po mga matatalinong grupo ng mga Pilipino dyan, Filipino-Australian, na nagrally rin to also make the government, at nakita rin ako, marami rin may media coverage dito, to make the government aware of what is really happening in the country. To tell the Australian government not to give sanctuary to Duterte in case makakuha nila yung interim release, na medyo sa part nila medyo kumpiyansa naman nila makuha daw kasi 80 years old na daw at masakitin ito si Duterte. So i-play po natin yung mga speeches ng mga Filipino groups na nagtipon-tipon dito sa State Library ng Victoria last Sunday po, sabay sa rally ni Sara Duterte sa mga minions na DDS Filipino Australians and OFWs. So panoorin po natin ito. Video from the Philippine Times Australia. And thank you Philippine Times Australia for this video. Mga Pilipino katulad natin at marami pa pong alam natin ng mga Pilipino na nandiyan sa tabi-tabi na kailangan lang natin abutin, paliwanagan para tumulong din sila sa pagpapalabas
ng mga tamang posisyon natin bilang Pilipino na nasa labas ng Pilipinas at makatulong kung paano resolbahin ang mga issue ng ating bansa. Tayo po ay nasa labas ng bansa, pero tayo po ay naninindigan na bahagi tayo ng pambansang pagbabago sa ating mahal na Pilipinas. Ngayon po ay binibigay ko na po ang mikropono sa MC po natin. Yan ang rally sa Melbourne Library, Victoria Library. At nakita nyo may mga placard ni Bato, ni Sara, ni Ivy. Hello, can you hear me now? Ang sigaw nila, Sara convict. Convict Sara now. Convict Sara now. Convict! Convict! Convict Sarah now! Convict! Convict! Convict Sarah! Convict! Convict! Convict Sarah now! Convict! Convict! Convict Sarah! Duterte, ikulong! 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 Marcos, sinilin! Aktaw! Aktawan! Ngayon ay lumalaban! The people united! Hello everyone, my name is Shah and I'll be your MC this afternoon along with Annie. I'm from Migrante, Melbourne, which is a member of the Filipino-Australian for Justice and Peace, or FAJAP, who has organized this protest. Mga mixed Filipino at Australian nationals, ha? Ang mga yan, yung mga puti. We're here today because the Vice President of the Philippines, Sara Duterte, was at Parliament Gardens. We are here to protest her visit to Australia. Sara Duterte is not just campaigning to defend her father, Rodrigo Duterte, from accountability before the International Criminal Court. She is also facing an impeachment complaint herself for alleged misuse of public funds and abuse of power. You might ask, why would we want your attention and have this debate in Australia? Our speakers from different organisations will be going into these details soon. We also encourage anyone who would like to speak up and let us know if you would like to, and you'll be on the speaker list. So maganda ito kasi nakita rin ito mga politicians ng Australia. Kasi na lumabas rin ito sa media. Kasama yung rally ni Sara Duterte. Hello! Is everyone okay? It's a chilly day today, but we'd like to warm it up with what we're doing today. This is a very hot protest and a cold welcome to Sara Duterte. I'll be speaking in Tagalog, in Filipino, because I know there are a lot of Filipinos around, and we welcome you to this gathering. And this is the gathering called for by the Filipino Australians for Justice, Accountability, and Peace. My name is Berlin Guerrero, member of Philippine Caucus for Peace, one of the conveners of FAJAP. Mga kasama, May mga migrante at itong grupo Filipino Australians for Justice and Peace. bayan, mga kaibigan, kung itatanong natin bakit ang mga despotikong katulad ng mga Duterte, Bato de la Rosa, Robin Padilla, Bongo, at Harry Roque, kasama na si Ivy Marcos, ay nakakahikayat o nakakaakyat sa kapangyarihan o sa estado poder. Ano ang ating may sasagot kung tatanungin bakit sila nakakaakyat sa estado poder? Paano natin ipapaliwanag sa kasulukuyang henerasyon
at sa mga susunod pang mga salinlahi kung bakit ang mga despotiko, mapagkunwari, magnanakaw at mamamatay tao katulad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nakakapanagpag sa kapangyarihan. At kahit ngayong nasa detensyon na sa ICC, ay tipong nakakahatak pa rin ng mga supporters at mga tagapagtanggol. Paano na ang isang vice-presidente na nakakapagnakaw sa kaban ng yaman at lumulustay sa 615 million peso at gagastusin niya sa loob lamang ng 11 araw ay nakakapagtamasa pa rin ng laksang supporters. Pero napansin ko, mga kasama, sa totoo lang, mas maliit sila ngayon kaysa nung nakaraan. Di nyo ba napansin? Lumiit na yung crowd ni Sara. Ng isang nalilintong impeachment trial sa vice-presidenteng ito na may mabibigat na ebidensya ng paglabag sa saligang batas ng Pilipinas, pagnanakaw, pagsisinungaling at pagbabanta ng pagkatay at destabilisasyon ay pinapanigan kaysa iwinaosi. Bakit isang senador na binoto ng mga mamamayan umani ng pinakamalaking boto noong 2022 at mandato ng taong bayan ay ngayon nagdedeklara na siya ay lingkod para kay Duterte lamang. At nagwikang sunugin man siya, mangangamoy Duterte ang kanyang mga abo. Hindi man natin. Okay, medyo pangit lang yung audio at hindi gaano klaro, medyo malayo lang yung kumukuha ng video sa pero at least nakuha nyo na yung idea at narinig nyo na yung ilan mga speeches na meron talaga voice of reason dyan sa Australia. And we would like to encourage you to share this vlog, to like this vlog para mapunta ito sa mga ibang Australians dyan, Filipino Australians at mga Pilipino all over the world. Kasi ngayon nakikita natin yung estratehiya ni Sara, hindi lang niya kinakausap yung mga opisyales ng mga iba't ibang bansa na miyembro ng ICC, kundi kinakausap rin niya yung mga OFW sa mga lugar na yun para sumulat, i-follow up at pakiusapan yung mga gobyerno sa lugar nila para kupkupin si Duterte o kaya suportahin si Duterte, i-pressure yung ICC para bigyan ng interim release si Duterte. Clearly, Sara Duterte is mounting, Sara Duterte is gathering an international support. Kumbaga, she is going she will be going to various ICC member countries, lalo na kung saan marami yung mga OFW, to get them to pressure the governments in their own localities kung saan man sila naroon, for them to pressure the government to either pressure the ICC to give Duterte an interim release or somehow to dismiss yung kaso ni Duterte na alam naman natin ay suntok sa buwan yan, pero she is really working hard to do that. Kumbaga, while her lawyer, sila Nicholas Kaufman ay gumagalaw sa mga legal strategy, si Sara is building up political pressure sa mga heads of states in all over the world. Siguro pupunta rin yan 125 member countries meron ang ICC, so for sure she will be going to all these countries. So tayo rin na kung saan man kayo, share this vlog, like this vlog para mapunta sa inbox ng mga ibang OFW, kontrahin nyo rin itong ginagawa ni Sara Duterte at gumawa rin kayo ng mga rallies kung saan man pupunta siya
tulad nitong ginagawa ng mga kababayan natin sa Australia, ha? Bantayin nyo kung saan man mapupunta si Sara, gawa rin kayo ng kontra Duterte rally. Ipakita natin sa mga world leaders, ipakita natin sa buong mundo na marami rin mga tao sa Pilipinas, at talaga naman yan ang sinasabi sa mga survey dito, mas marami naman talaga, 80 to 90% ng mga Pilipino ay gusto ituloy na impeachment, at mga 50 to 60% ng mga Pilipino pabor sa pag-aresto kay Duterte. Kaya let us tell that to the whole world through the rallies, through online. Mag-share nyo itong vlog, ilagay nyo sa caption na tell the world that the Filipinos support the ICC, kasi yun ang ginagawa ni Sara to build up pressure laban sa ICC using the OFWs and using the yung world leaders na kinokontak niya ngayon, kinakausap niya. Bigo siya makausap yung Prime Minister ng Australia, but sabi niya babalik siya to talk to her again. So, kontrahin natin itong pressure nito. Baka kung hindi, magigising na lang tayo to learn the shocking truth na nabigyan na pala ng interim release si Duterte due to world pressure na binibuild up ni Sara Duterte. So, yun lang po panawagan natin, and good luck po sa mga kababayan natin abroad. Thank you very much for supporting our independent and truthful blogging, and see you in my next vlog.